Yan, mapagpalang araw mga ka-installer. For today's video ay gagawa muna tayo ng septic tank. Yan, bale ito lang yung septic tank natin. Nakakonekta na sa wall. Gagandahan lang natin ang palitada. Tapos sa ilalim, bandang ilalim yan, pundasyon na ng bahay. Kaya mag-aasinta pa ako dyan ng isa dito sa side na yan, at dito ay dalawa sa kabilang side. Dahil mas malalim ang pundasyon ng bahay. Yung wall footing. Tatay. At ito, dalawang patong rin tayo dito. Hanggang dyan na lang yung hukay na ginawa namin. At so, matigas na yung mga bato. Mahirap na maghukay. Ayan, oh. Ang dami mga bato. Ito yung kalaban sa paghukay dito sa amin. Ang daming bato, yung corals. Yan. At sa ngayon, mag-uumpisa na kami mag-footing. At ito na nga, nag-uumpisa na kami magbuhos. Yan. Ito yung pundasyon ng bahay. At yan, mga 19 cm. Tama-tama isang hollow blocks ang ilalagay ko dyan para ano siya, pantay na siya. Mahirap kasi kung yan ay talaga yung gagamitin natin na pundasyon. Pagdating dito, medyo mataas siya, oh. Yan, nasa 40 cm. 40 cm. At ito, puputingin namin yan at asintahan ng dalawa. Para may hindi pwersado yung pundasyon. At nakapaglagay na nga tayo ng mga bakal. Kahit isa at dalawang patong lang, ilagay natin ang bakal para matibay. Ikaw. Bubuhusan ulit natin para matakpan. Ikaw. Itong sa wall footing. At napaikutan na uli natin ang buhos. Wala na yung pang wall footing. At umpisa nang lagyan ng hollow blocks. At ito na nga mga ka-installer, naka-isang patong na tayo. Yan, medyo makipot dito sa ilalim. Sa patong na tayo paikot. 4 na sulok. At inuumpisan ko na rin dito sa kabila. Ayan. Mas mataas na tayo sa pundasyon. Ang gagawin ko kasi dyan, gagawin ko parang style imbudo ito. Para hindi natin mapapahina yung pundasyon. Pero dito sa isang side, dalawa, yan na lang. Isang hollow blocks na lang. Dalawang mukha. At ito na nga mga ka-installer. Meron tayo isang patong dyan. Tapos ito, nilagyan ko ng hollow. Yung mga gilid. Ayan. Pagdating naman dito sa kabila, dalawang patong siya. Pa-eskwala. At nilagyan ko rin ng hollow itong pagitan ng hollow block sa hollow block. Ayan, para matibay siya. Dahil nga, mas malalim tayo sa pundasyon ng wall. At dito sa may wall ng bahay. Yan, kaya nilagyan natin isang hollow block at nilagyan natin ng hollow yung gilid. At dito yung puting niya, yan, nasa 3 inches yan. Kinating ko na rin itong paikot para makasave tayo ng space. Ang susunod na proseso, paparitadahan ko na yan. At maghahabang na ng tubo dito kasi ang magiging CR ay nandun sa kabilang dulo. Ayan, maghahabang na tayo dito para sa pagpasok ng dumi na galing sa kabila. At maglalagay din ako dito sa kabilang side ng clean out. Kasi ang plano ko ay maglalagay ako ng tangke dyan sa labas. Itong sa loob maliit lang.
ito na nga yung view niya sa taas. Ayan. Pag nislaban ito ay kapantay na ng flooring ng bahay. Ayan. Pagiging kapantay na, isasabay na tong flooring ng bahay. Malamang. At update na lang tayo sa susunod na video mga ka-installer. Book. Ano? Book. Wah, 1, 2, 5, 7. Ito. Kahit dito. Ito. At ito na nga mga ka-installer, yan, nakapagbakal na tayo. Meron na ring libelasyon, yan. Yung nylon, nakalibel na yan. At nilagyan na rin ng mga harang sa gilid. Gawa din ako ng grout. Yung purong semento, pang sabog ko dyan. Pambasa. At nakaprepare na rin ng halo. Para buhusan na yan. Yan, at ito na yung halo natin. Mag-uumpisa na magbuhos. Isang bag lang muna ang ating halo. At ito na mga ka-installer, mag-uumpisa na tayo magbuhos. Yan na, oh. Ang pagitan nga pala ng bakal natin ay ano, 20 by 15. 20 by 15. At puro 10 mm ang ginamit. Sa ibabaw na to, umubos kami ng 4 na intiro. At konti na lang mga ka-installer. Ang kapal nga pala ng binubuhusan namin ay 3 and 1/2 inches ang kapal. Dito sa may tapat ng pinolik na to, aabot na tayo ng ano dyan, 3 and 3/4. Dahil mas makapal yung pinolik. At ito na naman ang bubuhusan namin mga ka-installer. Dito muna tayo sa sarili nating bahay gagawa. At merong biyaya si Mrs. kaya ito, magbubuhos muna tayo ng poste dito. Medyo matagal na tenga. Ayan o, 3 10mm ang poste lang na ginagamit ko. Kailangan magtipid para sa makagawa tayo na mas malaki-laki. Ayan, di natin kaya sumabay doon sa mga standard na bakal. Pero binabawi ko sa halo, tinatapangan na lang. Ayan, tapos ang ring na nilagay ko ay C-bar lang.
10 mm din na 25 cm ang haba ng putol niyan, tapos may bench siya ang kabilaan. At popormahan na rin namin ito. Gumamit ako ng pinolik board na 12 inches ang gayat. Yan, may 2x2 na frame. At ito muna yung bubuhusan namin. Popormahan namin ito. Ayan o. Ito yung semento natin. Meron tayong Fortune. Kahit medyo mahal, kung maayos naman yung semento. Yan ang mga ginagamit ko kalimitan, Fortune. Pormahan muna namin. At ito na nga mga ka-installer, natapos ng buhusan yung isang forma. Di ko pa muna sinagad sa dulo ang buhos at isisiroho na lang dahil isang plywood lang yung ginamit namin. Medyo mabibitin pagka sinabay ko pa yung hanggang taas. At ito pa yung natira sa isang supot. Medyo marami-rami pa, kaya dahil tapos ng buhusan yan at hindi pa naman tayo makakasinta dito sa taas. Gawa nga ng sarado pa ang forma dito sa kabila. Kailangan ko pang tanggalin yan para makasinta dito sa taas. Yan, asintahan kasi yan. Sa ngayon, ito muna ang gagawin natin. Asintada. Oh, video. Video. Nakapaglagay na ng bakal. Ayan siya. At puputingin na namin to, taasintahan. Bali mga 3 patong lang muna. Dahil nga kailangan tambakan. Mataas-taas yung tambak na kailanganin namin. Ayan, mga 2 hollow blocks na tambak. Yan, isang hollow block na yung tambak niya. 2 hollow block ang kailangan tambak. Elevated kasi yung ginagawa ko. 2 hanggang dito sa parting kwarto, dito sa kabila na to, 3 patong yung tatambakan. Mas mataas na isang blocks sa kwarto. Kaya ito muna ang asintahan namin.